Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nanggigilalas ang mga tao sa lahat ng ginawa ni Jesus, sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo itong sasabihin ko. Ipagkakanulo ang anak ng tao. Ngunit hindi nila ito naunawaan, pagkat inilingid ito sa kanila. Nangangamba naman silang magtanong sa kanya kung ano ang ibig sabihin niyon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay kapisahan ni San Jeronimo, ang itinuturing na isa sa mga pantas ng simbahan, ang nagtuturo ng mga bagay na dapat natin matutunan, lalo tigit nung ang simbahan po ay talagang dumadaan din sa matinding pagsubok, may mga heresy o mga maling katuruan ng simbahan, at si San Jeronimo ay talagang malaking tulong para mapanatili ang ating pong pananampalataya. Ngayon din po ang huling araw ng buwan ng Setyembre, September 30, at bukas ay magbabago na ulit ang mood o ano bang tawag yan? Aura, no, ng mga tao dahil October na. At bukas din siyempre sisimulan natin ang pagdarasal ng Santo Rosario na mas palalawigin pa, no? Dahil magsisimula ang buwan ng Santo Rosario bukas, October 1. Atin po munang balikan ang mga mensahe na narinig natin mula sa mga ebanghelyo na ipinahayag ngayong buong linggong ito. Nung Lunes, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakluban ng banga o kaya naman ay itatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakluban." So yung paliwanag kung sakali, no, na tayo po ay nakakaintindi, nakakatanggap ng salita ng Diyos dahil si Kristo ang ilaw ng sanlibutan na naparito para magbigay ng liwanag. Ganon din naman tayo na nakakatanggap kay Kristo, magsilbing ilaw nawa tayo. Hindi pwedeng tatahimik, hindi pwedeng mamamaluktot tayo kung hinihingi ng pagkakataon na maging ilaw, magliwanag nawa tayo. Noong Martes naman, sinabi rin ni Jesus, ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito ang siya kong ina at mga kapatid. So mahalaga po yung bagay na siyempre, paano ka magiging ilaw kung hindi ka naman tumanggap ng ilaw, kung hindi ka naman nakinig nagsasalita, no, ng ilaw. Kaya mas nagiging malalim ang ugnayan natin sa Diyos, hindi lang dahil tayo ay anak ng Diyos. No? Lahat naman sinasabing anak tayo ng Diyos. Tama po yun. No? Pero mas magiging matibay ang ating pagiging anak ng Diyos kung tayo po ay nakikinig at tumutupad ng kanyang salita. Nung Miyerkules, ang sabi naman po, matapos na ipahayag ni Kristo, sabi niya, at sinugo niya sila upang ipahayag ang paghahari ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. So matapos pangaralan, turuan ni Jesus ang kanyang mga alagad, ito naman ang panahon para sila naman, no, ang magmimisyon, sila naman ang magpapagaling ng may sakit, magpapalayas ng mga demonyo. Kaya, kumbaga, no, bago ito pinahayo, no, ni Kristo, ay talagang
in-equip muna niya ang kanyang mga alagad. Hindi pwedeng basta-basta ka magsasalita tungkol sa salita ng Diyos nang hindi ka dumaan sa pag-aaral, nang hindi ka dumaan muna sa pagtuturo. No? Kaya, kumbaga, maging estudyante ka muna, then pagdating ng araw, paghanda ka na, ikaw naman ang magtuturo. Kasi anong ituturo mo kung hindi ka tumanggap ng salita ni Kristo? Magiging personal views na lang ito. Yung kung ano yung alam mo at kung gusto mo. Kaya importante po na nakikinig muna tayo at saka tayo tutupad. No? Yun yung pinaka-aral na ibinigay ni Kristo sa atin po nung Miyerkules. At nung Webes, matapos nga malaman ni Herodes ang ginagawa ni Jesus at inaakala niyang ito si Juan Bautista na kanyang pinugutan ng ulo. Kung kaya, sabi po doon, pinagsikapan niyang makita si Jesus. So laging meron ding meron ding pag-aasam, yung urge sa puso ng isang tao na makita at makilala si Jesus. Kahit pa ito ay gumawa ng masama, mayroon pa ring tawag na tingnan at makinig at kilalanin kung sino itong si Jesus. At sabi naman ni Kristo, kahapon, tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik, manaog sa kinaroroonan ng tao. Isa ito sa naghihintay sa atin. Kung tayo po ay makikinig, tutupad sa kanyang mga salita, at hahanapin natin si Kristo, ito naman ang naghihintay sa atin. No? Makakakita tayo ng mga anghel na akyat panaog sa langit sa kinaroroonan ng anak ng tao. At ngayon po, sabi ni Kristo, tandaan ninyo ito. Ipagkakanulo ang anak ng tao. Bagamat marami po ang namamangha, sabi dito, samantalang nanggigilalas ang mga tao sa lahat ng ginawa ni Jesus, pero sinabi ni Jesus, ipagkakanulo ang anak ng tao. Hindi rin naman ito naintindihan ng mga alagad. Sabi dito, nahihiya din silang magtanong. Pero hindi nila naintindihan. Nahihiya pa rin silang magtanong. So, siguro, isa sa mga bagay na kailangan natin maintindihan, kung si Kristo nagsabi na makakaranas si Kristo ng matinding paghihirap, lalo tigit manggagaling mismo sa kanyang mga minamahal, pinagkakatiwalaan, mga kinaibigan, pero ipagkakanulo ang anak ng tao. So, hindi exempted. Walang exemptions na kahit pa gaano kagaling ang isang tao, kahit gaano ka pa katagumpay, yung mga achievements mo, hindi pwedeng, para bang inevitable yon o hindi pwedeng sabihin, excuse ako laban sa sakit, sa kung ano mang mga pangit na karanasan. Hindi pwedeng wala iyon. Hindi pwedeng pagdating ng araw, haharap ka sa Diyos at sasabihin mo, bakit ako? Bakit naglilingkod naman ako? Binigay ko naman yung aking oras, yung buong buo na binigay ko naman sa Diyos. Bakit ako? Na hindi rin natin talaga lubusang tinatanggap. Naintindihan ba kahit papaano? Kasi parang gusto natin, hindi tayo nagkakasakit, hindi tayo namawala ng pera, hindi tayo nagkakaproblema. Wala dapat problema, parang ganun. No? Kapag sumusunod ka sa Diyos, wala dapat ganyan. Pero ito ngayon, pinapakita sa atin, si Kristo mismo, kahit na gaano kasikat, gaano kagaling, nakakapagpalayas ng demonyo, makakaranas siya ng
matinding pagsubok. Ipagkakanulo ng ang anak ng tao. At malalaman nyo na yung mga susunod na mangyayari. Matindi, napakahirap. So, kung mapapakinggan mo to, o pinakikinggan mo ito, sana makatulong na matanggap mo din at maunawaan kung ano ang sitwasyon mo sa ngayon. Maaaring pinagdaraanan mo yung sakit, maaaring pinagdaraanan mo ang sakit ng relasyon na nasaktan ka o kung ano paman. Na magpapatuloy ka pa rin na maging tapat na lingkod ng Diyos. Amen?